Diyos ko, humihinga pa. Ang mga salitang iyon ay halos hindi marinig sa gitna ng hagupit ng hangin at ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Para kay Celia, ang mga salitang iyon ay isang panalangin, isang himala na isinagot sa kanya ng kalangitan matapos ang 10 taon ng pananahimik. 10 taon ng mga dasal na walang tugon. 10 taon ng isang duyan na hindi nagamit. 10 taon ng isang bahay na puno ng katahimian. Hinawi ni Lito ang basang-basang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Sa paanan ng dambuhalang puno ng balete, na ang mga ugat ay tila mga ahas na gumagapang sa lupa, naroon ang isang munting biyaya, isang sanggol, nakabalot sa manipis at puting tela, iniwan sa gitna ng bagsik ng kalikasan. At sa tabi nito, hindi gumagalaw, ay isang aso. Maputlang maputla ang balahibo nito, parang buto, payat, at ang mga mata, isang kakaibang asul na tila kumikinang sa dilim. Hindi ito tumatahol, hindi ito umuungol, nakatitig lang ito sa kanila. Isang tahimik na bantay sa gitna ng unos. "Kunin na natin siya, Lito," sabi ni Celia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at sa bugso ng damdamin. "Hindi natin siya pwedeng iwan dito." Walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lito. Binuhat niya ng buong ingat ang munting katawan. Magaan, napakagaan. At sa buong panahon na iyon, habang sila'y lumulusong sa putik at sinalubong ng malakas na hangin pabalik sa kanilang munting bahay, ang sanggol ay hindi gumawa ng kahit anong ingay. Isinara nila ang pinto at ang ingay ng bagyo ay tila naiwan sa labas. Sa liwanag ng kanilang gasera, ang lahat ay naging malinaw. Isang batang lalaki, perpekto, isang anghel. Bulong ni Celia habang yakap-yakap ang sanggol sa kauna-unahang pagkakataon. Sa andaling iyon, ang lahat ng pait, lahat ng luha ay tila naglaho. Sa wakas, pakiramdam niya, buo na siya. "Angelo, pangalanan natin siyang Angelo," humihikbing sabi ni Celia. Ang mukha ay nakasubsob sa munting dibdib ng sanggol. Tumango si Lito. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinupunasan ang basa pa ring sanggol ng isang malinis na tuwalya. Habang si Celia ay abala sa pag-aalaga kay Angelo, sumilip si Lito sa bintana. Ang bagyo ay hindi pa rin tumitila. At sa labas, sa gitna ng ulan, naroon pa rin ang aso. Nakatayo lang ito sa putikan, hindi gumagalaw. Ang mga matang asul ay nakatitig sa kanilang bahay. Sinubukan niyang itaboy ito, sumigaw siya. Pero hindi man lang ito kumurap, tila hindi ito nababasa, tila hindi ito nilalamig. Isinara na lang niya ang bintana at pilit na iwinaksi ang kaba. Isang himala ang dumating sa kanila. Hindi niya hahayaang sirain ito ng isang ligaw na aso. Inihiga nila si Angelo sa duyan na matagal nang naghihintay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, may silbi na ito. Ang pagod at ang kaligayahan ay humila sa kanila sa mahimbing na tulog, habang ang tunog ng ulan sa kanilang bubong na yero ay nagsilbing oyayi. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Lito. Hindi dahil sa isang tunog, kundi dahil sa isang pakiramdam na may nagmamasid. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag magising si Celia. Huminana ang bagyo. Isa na lamang ambon ang naririnig niya. Sumilip siya sa bintana ng kanilang silid. At doon,
Sa labas, nakatayo pa rin ang puting aso. Hindi gumagalaw. Tila isang estatwang gawa sa buto sa ilalim ng maputlang buwan na sumisilip sa mga ulap. Ang mga mata nitong asul ay diretsyong nakatutok, hindi sa bintana, kundi sa duyan kung saan mahimbing na natutulog si Angelo. Ang mga sumunod na araw ay langit, ang amoy ng gatas at pulbos, ang mahinang paghinga ng isang sanggol sa duyan. Naging tahanan ang kanilang bahay. Maging ang puting aso sa labas ay tila nasanay na. Palagi pa rin itong naroon. Sa ilalim ng puno ng bayabas. Isang tahimik na anino sa gilid ng kanilang paningin. Ngunit hindi na nila ito gaanong pinapansin. Ang lahat ng kanilang atensyon ay na kay Angelo. Ngunit ang mga perpektong gabi ay hindi nagtagal. Nagsimula ito isang gabi. Habang mahimbing na ang tulog ni Celia at Angelo, nagising si Lito dahil sa isang kakaibang amoy. Isang haplos ng halimuyak, matamis pa kunitian sasiyang ngunitan, pamilyar sa isang malungkot na paraan. Calachuchi, ang bulaklak para sa mga patay. Bumangon siya, sinilip ang labas. Baka may nasusunog na basura ang kapitbahay. O baka dala lang ng hangin, pero walang anuman. Pagsara niya ng bintana, nawala ang amoy. Guni-guni lang siguro, sabi niya sa sarili. At bumalik sa pagtulog. Kinabukasan, nangyari ulit. Mas malinaw ngayon, isang bugso ng amoy calachuchi sa loob mismo ng kanilang kwarto. Na tila may nag-iwan ng isang korona ng bulaklak sa tabi ng kanilang kama. At pagkatapos ng ilang segundo, bigla na lang itong nawala. Kasabay nito, si Celia naman ay nagsimulang makarinig ng iba. "Lito, may naririnig ka ba?" Tanong niya isang gabi. Habang pinapatulog si Angelo. "Ang alin, mahal?" "Isang kanta. Isang oyaye." Tumingin si Lito sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng mga kuliglig sa labas. "Wala naman akong naririnig, mahal. Baka pagod ka lang." Pero alam ni Celia ang narinig niya. Mahina, tila galing sa napakalayo o sa ilalim ng tubig. Isang himig na walang salita, puno ng lungkot. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Lito si Celia na buong pagmamahal na kinakantahan si Angelo ng saugoy ng duyan, napangiti siya. Ito ang pamilyang pinangarap niya. Sa sandaling iyon, nawala ang amoy ng calachuchi. Nawala ang pag-aalala. Ang naroon lang ay ang dalisay na pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Ngunit pagkatapos ng kanta ni Celia, sa katahimikan na sumunod, narinig nila itong pareho. Ang himig, ang malungkot na oyayi mas malinaw ngayon na tila nanggagaling sa isang sulok ng kanilang bahay. Nagkatinginan sila. Ang takot ay nagsisimulang gumuhit sa kanilang mga mukha. Mabilis na tumayo si Lito. Binuksan ang ilaw. Nawala ang himig. Ang natira lang ay ang katahimikan at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Pilit pa ring ngumiti si Lito. "Gawa lang yan ng pagod, Celia. Halika na, matulog na tayo." Pero alam nilang pareho na hindi iyon totoo. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Lito, bumangon si Celia para ayusin ang kumot ni Angelo. Ang duyan ay nasa paanan ng kanilang kama, sa tapat ng isang lumang salamin na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot para hindi magising ang bata. At nang iangat niya ang kanyang tingin sa salamin, halos tumigil ang kanyang paghinga. Sa refleksyon sa kanyang likuran, kitang-kita niya ito.
ang malabong postura ng isang babae. Payat, mahaba ang buhok, nakatayo sa tabing kuna. Ang isang kamay nito, dahan-dahang umaangat. Tila hahaplusin si Angelo. Naniga si Celia. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa salamin, pinapanood ang anino na dahan-dahang gumagalaw. Ang kamay, mas malapit, malapit na. Sa isang biglaang pagsabog ng tapang at takot, mabilis siyang lumingon, handang sumigaw, handang ipagtanggol ang kanyang anak. Pero wala siyang nakita. Tanging ang mahinang pag-ihip ng hangin mula sa siwang ng bintana ang gumalaw sa silid. Ang espasyo sa tabi ng duyan ay bakante. Mahimbing pa ring natutulog si Angelo. Walang kamalay-malay sa multo na nagbabantay sa kanya mula sa salamin. Nanginginig na napasandal si Celia sa dingding. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatakpan ang kanyang bibig. Hindi ito guni-guni. Hindi ito pagod. May kasama sila sa bahay. Kinabukasan, hindi mapakali si Celia. Ang imahe sa salamin ay tila nakatatak sa kanyang isipan. Bawat sulok ng bahay ay tila may anino. Bawat katahimikan ay tila may kasamang pag-aabang. Sinubukan niyang sabihin ito kay Lito. "Lito, may nakita ako kagabi." Simula niya, ang boses ay nanginginig. Sa salamin, may anino ng babae sa tabi ni Angelo. Huminto si Lito sa pag-aayos ng sirang silya. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang asawa. Gusto niya itong paniwalaan. Ngunit mas malakas ang pagnanais niyang isipin na normal ang lahat. "Celia, mahal, baka nananaginip ka lang. Pagod ka sa pag-aalaga kay Angelo. Kulang ka sa tulog," sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. "Hindi, Lito. Totoo ang nakita ko. Alam ko ang nakita ko." Giit ni Celia. Ang kanyang boses ay tumataas na. Isang nakakabinging kaba ang dumagan sa dibdib ni Lito. Ayaw niyang aminin, pero ang amoy ng kalachuchi, ang oyayi. "Wala yun, Celia," sabi niya. Mas para sa sarili niya kaysa para sa asawa. "Guni-guni mo lang yon. Huwag na nating isipin." Hindi na kumibo si Celia. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hirap unawain? Ang buong araw ay lumipas na may pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa takot na tinatago at sa pilit na pagwawalang bahala. Dumating ang gabi. Tahimik ang bahay. Maging ang mga kuliglig ay tila nag-aatubiling gumawa ng ingay. Maaga silang nahiga. Dala ng bigat sa kanilang mga dibdib. Ngunit ang kanilang tulog ay mababaw, puno ng pag-aantay. At sa pinakatahimik na sandali ng hating gabi, pareho silang nagising. Hindi sa isang malakas na ingay, kundi sa isang tunog. Mahina, pero paulit-ulit, isang tunog na tila kinakaskas na kahoy. Krrk, krrk, krrk. Nakahiga sila nang hindi gumagalaw, parehong nakikiramdam. Ang kanilang mga paghinga ay tila tumigil. Ang tunog, pamilyar. Dahan-dahan nilang iminulat ang kanilang mga mata. Sa dilim ng kwarto, sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana, kitang-kita nila ito. Ang duyan ni Angelo. Umuugoy, marahan, ritmiko na tila may kamay na hindi nakikita ng marahang nagtutulak dito. Kirk, Kirk, Kirk.
Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso na tila gustong kumawala sa kanilang mga dibdib. Dito, sa sandaling ito, gumuho ang lahat ng pagtanggi ni Lito. Ang takot ay malamig na gumapang sa kanyang batok. Totoo. Lahat ng ito ay totoo. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, biglang tumigil ang pag-ugoy. Ang katahimikan na pumalit ay mas nakakabingi. Sa gitna ng takot na iyon, naramdaman ni Celia ang kamay ni Lito na hinahanap ang kanyang kamay sa ilalim ng kumot. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Isang di sinasalitang pangako na magkasama sila dito, na proprotektahan niya sila anuman ang mangyari. Nang sa wakas ay nagkaroon sila ng lakas ng loob, sinindihan ni Lito ang gasera. Ang nanginginig na liwanag ay nagbigay buhay sa mga anino. Lumapit sila sa duyan. Mahimbing pa rin ang tulog ni Angelo. Ang kanyang munting dibdib ay marahang tumataas baba. Ngunit may mali. May ibang kulay sa puting tela na nakabalot sa bata. "Ano yan?" bulong ni Celia. Nanginginig ang kamay ni Lito nang iangat niya ang gasera. Inilapit ang liwanag sa natutulog na sanggol. Sa liwanag, nakita nila ito ng malinaw. Sa gilid ng telang puti, malapit sa paa ni Angelo, may burda. Isang burda na wala doon kanina. Isang burda na imposibleng mapunta roon. Gawa sa itim na sinulid. Isang kakaibang simbolo, parang isang buhol na walang simula at walang dulo. Tila isang sigil mula sa isang lumang panahon. Hinawakan ni Celia ang burda. Totoong sinulid. Magaspang sa kanyang mga daliri. Hindi ito mantsa. Hindi ito guni-guni. Isang bagay na pisikal. Isang bagay na nilikha ng kung anumang hindi nakikitang kamay ang nag-ugoy sa duyan. Ang katotohanan iyon, ang bigat ng imposibleng katotohanan iyon, ay masyadong mabigat para sa kanya. At pagkatapos, isang matinis na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na pumuno sa bawat sulok ng kanilang munting bahay. Isang sigaw na puno ng lahat ng pinagsama-samang takot, pagdududa, at ngayon ay ng certainty. Hindi sila nag-iisa. At ang kasama nila ay nagsisimula ng mag-iwan ng marka sa kanilang mundo. Niyakap ni Lito si Celia. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa itim na simbolo. Isang marka ng babala na nakaborda sa mismong kumot ng kanilang himala. Hindi sila nakatulog hanggang sumikat ang araw. Ang sigaw ni Celia ay tila nanatili sa hangin. Isang multo ng tunog na paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanilang isipan. Magdamag silang nakaupo sa sahig, magkayakap, habang ang gasera ay dahan-dahang namamatay. Sa kanilang harapan, sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang puting tela. Ang itim na borda ay tila isang mata na nakatitig sa kanila mula sa kadiliman. Nang ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanilang bintana, alam nilang hindi na nila ito kayang harapin ng sila lang. Ang pagtanggi ni Lito ay ganap ng nadurog. Napalitan ito ng isang malalim at malamig na takot. "Kailangan nating magtanong," sabi ni Lito. Ang boses ay paos. "Kailangan nating malaman kung ano ang simbolong yan." Isang pangalan lang ang pumasok sa kanilang isip. Aling Remedios. Ang matandang babae na nakatira sa dulo ng kanilang baryo. Isang manggagamot, isang albularyo, ayon sa ilan. Isang baliw, ayon sa iba. Ngunit lahat ay sumasang-ayon sa isang bagay.
Marami siyang alam tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Dala ang tela na maingat na nakatupi. Naglakad sila sa maputik na daan patungo sa bahay ng matanda. Ang sikat ng araw at ang huni ng mga ibon ay tila isang pangungutya sa kadilimang daladala nila sa kanilang mga puso. Ang bahay ni Aling Remedios ay maliit, napapalibutan ng mga tanim na halamang gamot na ang amoy ay sumasalubong sa sinumang dumarating. Kumatok si Lito sa kahoy na pinto. Bumukas ito ng marahan. Isang mukhang puno ng mga guhit ng panahon ang sumilip. Ang mga mata ni Aling Remedios ay malalim. Tila nakikita ang mga bagay na hindi kayang makita ng ordinaryong mata. Hindi siya nagulat na makita sila. Tila ba inaasahan na niya sila. "Pumasok kayo," sabi niya sa mahinang boses. Sa loob, ang amoy ng mga pinatuyong dahon at kandila ay buwayla. Ay mas matindi. Inilatag ni Lito ang tela sa maliit na mesa. Nang makita ni Aling Remedios ang itim na simbolo, isang halos hindi mapansing pagbabago ang nangyari sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya. Ang kanyang mga labi ay kumipot at ang kulay ng kanyang balat ay tila namutla. Iniwas niya ang kanyang tingin sa tela at tumitig sa kanila. "Saan ninyo nakuha ang bata?" "Sa may puno po ng balete, sa gitna ng bagyo," sagot ni Celia. Isang buntong hininga ang kumawala sa matanda. Isang tunog na puno ng pag-aalala. Itinuro niya ang simbolo. Ito ay isang panata, isang basag na panata. Kinuwento ng matanda tungkol sa isang babae na nagngangalang Elara. Isang babae na labis na nagdusa nang mamatay ang kanyang kaisa-isang anak na sanggol. Isang babae na namatay sa matinding kalungkutan. 40 araw na ang nakalipas mula nang ilibing siya, bulong ni Aling Remedios. Sa sandaling binanggit niya ang pangalang Elara. Isang biglaang bugso ng malamig na hangin ang pumasok sa bahay. Kahit nakasara ang lahat ng bintana, kumalampag ang mga yero sa bubong. Kumislap ang apoy ng kandila. "Huwag ninyong babanggitin ang pangalan niya ng basta-basta," babala ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang madilim na sulok. "Tinatawag ninyo siya, ang mga kaluluwang hindi matahimik. Sila yung tinatawag naming ang hindi pinangalanan." Kinuha ni Aling Remedios ang isang maliit na rosaryo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Celia. "Magdasal kayo. Isuot niyo ito sa bata." Tumingin siya sa kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakita nila ang takot sa kanya. "Pero baka hindi sapat yan. Ano po ang gusto niya sa anak namin?" tanong ni Lito. Ang kanyang boses ay basag. Umiling si Aling Remedios. At ang mga sumunod niyang sinabi ay mas nakakakilabot pa kaysa sa duyan na gumagalaw, mas nakakatakot pa kaysa sa anino sa salamin. Hindi niya sasaktan ang bata. Gagamitin niya kayo para tapusin ang nasimulan niya. Ang paglalakad pauwi mula sa bahay ni Aling Remedios ay mas mabigat kaysa sa pagpunta. Ngayon, ang kanilang kalaban ay may pangalan, o mas tamang sabihing may kakulangan nito. Ang hindi pinangalanan. Elara, 40 araw. Ang mga salita ay tila mga batong pabigat sa kanilang mga balikat. Pagdating sa bahay, ang dating tahanan ay tila naging isang kulungan. Ang bawat anino ay tila mas mahaba. Ang katahimikan ay mas mabigat. "Hindi tayo pwedeng matakot lang," sabi ni Lito. Ang kanyang boses ay may bagong determinasyon. Ang dating pagtanggi ay napalitan ng isang desperadong katapangan. "Lalaban tayo." Kinabukasan,
Bago pa man sumikat ang araw, si Lito ay nagpunta sa simbahan ng bayan. Bumalik siyang may dalang isang botelya ng banal na tubig. Ito ang kanilang unang sandata. Magkasama nilang isinara ang lahat ng bintana. Ang bawat siwang ay kanilang tinakpan. Pagkatapos, sinimulan nila ang ritual. Si Lito, hawak ang botelya, ay nagwisik ng banal na tubig sa bawat sulok ng bahay, sa bawat pinto, sa bawat bintana, habang si Celia ay bumubulong ng walang tigil na dasal. Isinuot nila ang rosaryo na bigay ni Aling Remedyo sa leeg ni Angelo. Pagkatapos, isang kakaibang ginhawa ang kanilang naramdaman. Ang mabigat na pakiramdam sa hangin ay gumaan. Ang bahay ay tila mas maliwanag. Nang gabing iyon, walang amoy ng kalachuchi. Walang uyayi na nanggagaling sa kung saan. Ang tanging maririnig ay ang payapang paghinga ni Angelo. Sa sala, sa liwanag ng gasera, magahawak kamay silang nagdasal ng rosaryo. Isang munting isla ng liwanag at pananampalataya sa gitna ng malawak na karagatan ng takot. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakaramdam sila ng pag-asa. Ngunit ang kapayapaan ay isang kasinungalingan. Nagising sila sa isang pamilyar na tunog. Krk, krk, krk. Ang duduyan. Umuugoy na naman ito. Ngunit ngayon, mas malakas, mas marahas. Hindi na ito isang marahang pag-ugoy, kundi isang galit na pag-uga na tila may nagwawalang gustong ihulog ang sanggol. Kasabay nito, ang oyayi. Bumalik ito, pero hindi na mahina at malungkot. Ngayon, ito ay isang malinaw at mapilit na himig na tila nanggagaling sa lahat ng dako, pumupuno sa kanilang mga tainga, tumatagos sa kanilang mga buto. Napasigaw si Celia. Tumakbo si Lito papunta sa may pinto kung saan niya inilagay ang isang platito ng banal na tubig. Ngunit pagdating niya roon, napaatras siya sa gulat. Ang tubig, ang banal na tubig ay nag-iiba ng kulay. Mula sa pagiging malinaw, ito ay dahan-dahang naninilaw, nagiging kulay putik hanggang sa maging kulay ng kalawang. May mahinang singaw na umaangat mula rito at isang amoy, ang amoy ng sunog na dahon, ang biglang kumalat sa hangin. Hinawakan niya ang platito. Mainit, tila pinakuluan. Ang kanilang sandata, ang kanilang pananampalataya ay walang silbi. Ang kung anumang nilalang na ito ay hindi basta-basta maitataboy ng dasal. Ito ay mas malakas, mas matanda. At habang nakatitig sila sa nasirang banal na tubig, isang tunog mula sa labas ang nagpatigil sa kanilang paghinga. Isang atungal. Ang puting aso. Sa unang pagkakataon, narinig nila itong gumawa ng ingay. Hindi ito isang tahol. Ito ay isang mahaba at garalgal na atungal. Isang tunog ng matinding sakit at isang malinaw na babala. Ang atungal ng aso sa labas ay tila isang hudyat. Sa loob ng bahay, ang lahat ng kababalaghan ay tumigil. Ang pag-ugoy ng duyan, ang oyayi, ang amoy ng sunog na dahon, lahat ay biglang naglaho. Ang natira ay isang katahimikan na mas nakakakilabot pa. Hindi na nila sinubukang matulog. Magdamag silang nakabantay kay Angelo. Ang kanilang mga likod ay magkadikit. Tila nagbibigay lakas sa isa't isa. Ang bawat anino, bawat kaluskos ay nagpapatindig ng kanilang mga balahibo. Ang oyayi, iyon ang hindi maalis sa isip ni Celia. Hindi ito basta ingay. Mayroon itong tono.
Mayroon itong pattern. Hindi ito isang sigaw na may nisigaw ng galit, kundi isang awit ng pighati. Paulit-ulit ang himig. Bulong niya kay Lito. Hindi nag-iiba. Kinaumagahan, habang si Lito ay nagkakape, ang kanyang mga mata ay naapako sa isang lumang cassette player na nakatago sa ilalim ng kanilang aparador. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperadong ideya. I-record natin, sabi niya. Kung maririnig natin ulit, i-record natin. Gabi. Ang kanilang munting bahay ay naging isang laboratorio ng takot. Inilagay nila ang cassette player na may bagong tape sa isang silya malapit sa duyan. Naghintay sila. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay umaalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. At pagkatapos, nagsimula ito. Mahina, tulad ng dati. Ang malungkot na oyayi. Nanginginig ang kamay ni Celia nang pindutin ang record button. Isang maliit na pulang ilaw ang umilaw sa dilim. Nag-record sila ng halos 1 minuto hanggang sa kusa na namang nawala ang himig. Nanginginig, pinindot nila ang stop, pagkatapos ay rewind. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng tape ay tila napakakalakas sa katahimikan. Pinindot ni Celia ang play. Sa una, static lang. Isang mahinang hiss. Pagkatapos lumabas ang himig. Ang oyayi. Mas malinaw ngayon, mas malapit. Ngunit may mali. May kasama itong ibang tunog sa tape na wala roon kanina. Isang mahinang ugong. Tila static na humuhugis na parang boses. Lakasan mo, sabi ni Lito. Itinaas ni Celia ang volume. Sa ilalim ng himig, sa gitna ng static, mayroon nga isang bulong, paulit-ulit. Isang salita na hindi nila maintindihan. Malabo, distorted. Shh. Tul. Shh. Ano yan? Tanong ni Celia. Pinatugtog nila ito ulit. At ulit. At ulit. Sa ikalimang pag-ulit, ang boses sa tape ay tila nag-iba ng pitch. Naging mas malalim, mas garalgal. Si Lito na dating ayaw maniwala, ngayon ay seryosong nakaupo sa sahig. May hawak na papel at lapis. Sinusubukang isulat ang mga tunog na naririnig niya. Sinusubukang buuin ang salita. Sa gitna ng kanilang konsentrasyon, biglang tumigil ang tape. Isang matinis na tunog ang lumabas mula sa speaker at pagkatapos, katahimikan. Nasira. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal dahil mula sa mismong tabi ni Celia, sa mismong tenga niya, isang malamig na hininga ang dumampi sa kanyang balat at isang boses, malinaw na malinaw, malapit na tila galing sa isang taong nakatayo sa kanyang likuran. Ang bumulong ng isang salita, tulong, isang iglap ng purong, nagyayelong takot. Napasigaw si Celia at napatayo. Naitulak ang cassette player na bumagsak sa sahig. Napatalon si Lito. Ang lapis at papel ay lumipad mula sa kanyang kamay. Walang tao sa likuran ni Celia. Wala silang kasama sa silid. Ngunit ang boses, ang lamig ng hininga. Naramdaman nila itong pareho. Hindi ito nanggaling sa tape. Ito ay nasa silid kasama nila. Ang salita ay nanatili sa hangin. Isang multo na hindi nila makita ngunit malinaw na narinig. Tulong, hindi ito isang banta. Hindi ito isang sumpa. Ito ay isang pagsusumamo. Ang katotohanan iyon,
na ang espiritong gumugulo sa kanila ay hindi isang halimaw na puno ng galit, kundi isang kaluluwang humihingi ng tulong, ay mas nakakatakot. Dahil paano ka lalaban sa isang bagay na hindi mo maintindihan? Paano mo tutulungan ang isang multo na hindi mo nakikita? At sa anong paraan ito humihingi ng tulong? Ang salitang tulong ay nanatili sa hangin, isang multo na hindi nila makita. Nag-iwan ito ng isang kakaibang lamig, isang bigat sa kanilang mga dibdib. Hindi na sila natatakot sa isang halimaw. Natatakot sila sa isang trahedya. Ang gabing iyon, ang pagod na naipon sa loob ng maraming araw ay sa wakas bumigay. Magkayakap silang nakatulog sa sahig sa tabi ng duyan ni Angelo. Tila natatakot na iwan ang isa't isa. At sa gitna ng kanilang mababaw na tulog, dinala si Celia ng kanyang isipan sa ibang lugar. Hindi ito isang ordinaryong panaginip. Matingkad. Totoo. Nakatayo siya sa ilalim ng isang gabing walang buwan. Ang hangin ay mabigat at maalinsangan, amoy lupa at nalalantang dahon. Nasa harapan niya ang dambuhalang puno ng balete, ang mismong puno kung saan nila natagpuan si Angelo. Ngunit hindi siya nag-iisa. May isang babae roon, payat, nakasuot ng simpleng bestida. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay. Hindi niya makita ang mukha nito ng malinaw, ngunit nararamdaman niya ang bigat ng pighati nito. Sa mga bisig ng babae, mayroon itong kargang sanggol. Ngunit hindi si Angelo. Ang sanggol na ito ay maputla at ang paghinga ay hirap at mababaw. Ang babae, alam ni Celia sa kanyang puso na ito ay si Elara, ay lumuhod sa paanan ng puno. Mula sa isang bayong inilabas niya ang isang lumang libro. Makapal, balat ang pabalat at may mga kakaibang simbolo na nakaukit dito. Binuksan ni Elara ang libro. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang mga kuliglig ay tumahimik. Ibinaba niya ng buong ingat ang kanyang may sakit na anak sa isang sapin sa lupa. Pagkatapos, kumuha siya ng isang maliit na patalim at tinusok ang sariling daliri. Isang patak ng dugo ang pumatak sa isang pahina ng libro. At nagsimula siyang bumigkasan. Hindi maintindihan ni Celia ang mga salita. Malalim, galing sa lalamunan. Tila isang wikang matagal nang kinalimutan. Ngunit sa bawat salitang binibigkas ni Elara, ang hangin ay lalong bumibigat. Ang mga sanga ng balete ay nagsimulang gumalaw kahit walang hangin. Ang amoy ng lupa ay nahaluan ng amoy ng sariwang dugo. Umiiyak si Elara habang nagsasalita. Hindi ito isang ritual para sa kapangyarihan. Ito ay isang desperadong pagsusumamo ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Napanood ni Celia ang lahat, isang tahimik na manonood, isang multo sa panaginip ng isa pang multo. Nakita niya ang pag-ibig, ang pighati, ang paggawa ng isang kasunduan sa kadiliman dahil sa matinding desperasyon. Nang marating ni Elara ang dulo ng kanyang dasal, ang hangin ay biglang humihip ng malakas. Ang mga pahina ng libro ay marahas na bumuklat. At sa gitna ng kaguluhang iyon, itinaas ni Elara ang kanyang mukha at tumingin diretso kay Celia. Ang mga mata nito ay puno ng luha at pagmamakaawa. At sa isipan ni Celia, narinig niya ang boses nito, mas malinaw pa kaysa sa bulong kanina. Hanapin mo ang pangalan niya sa sementeryo. Isang nakakabinging katahimikan. At nagising si Celia. Napabangon siya humihingal, ang mukha ay basa ng luha. Ang amoy ng lupa at dugo
ay tila nanatili pa rin sa kanyang ilong. Nasa tabi niya si Lito, gising na rin nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Celia, anong nangyari? Si Elara, napanaginipan ko siya, Lito. Humihikbing sabi ni Celia. Ang ritual, ang libro, ang anak niya. Ikinuwento niya ang lahat, ang bawat detalye. Niyakap siya ni Lito ng mahigpit, sinusubukang pakalmahin ang kanyang panginginig. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik, bumulong si Lito. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at takot. Napanaginipan ko rin. Tumingin si Celia sa kanya, naguguluhan. Hindi kasing linaw ng sayo. Pagpapatuloy ni Lito. Pero isa lang ang naaalala ko, ang isang libro. Ang liwanag ng araw ay hindi nagdala ng ginhawa. Ang mga panaginip ay masyadong totoo, masyadong malinaw para isantabi. Mayroon na silang misyon, isang misyon na idinikta ng isang multo. Hanapin mo ang pangalan niya sa sementeryo. Ako na ang pupunta, sabi ni Lito habang naghahanda ng umagahan. Magtatanong-tanong ako. Dito ka lang, bantayan mo si Angelo. Isang tahimik na pagsang-ayon ang naging sagot ni Celia. Ang kanilang mga papel ay malinaw na. Siya ang tagaprotekta sa loob ng bahay. Si Lito ang maghahanap ng paraan sa labas. Naglakad si Lito patungo sa sentro ng kanilang maliit na baryo, ang tindahan ni Aling Nena. Dito nag-uusap ang lahat. Dito kumakalat ang mga balita at dito rin namamatay ang mga sikreto. Ang init ng araw at ang ingay ng mga batang naglalaro ay isang malaking kontradiksyon sa lamig na daladala niya sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay mayroon siyang dalang madilim na ulap sa isang maaraw na umaga. Bumili siya ng isang pakete ng kape. Pilit nang umingiti at nakikipag-usap tungkol sa panahon. Sa presyo ng bigas, nakaupo sa isang bangko sa labas ay dalawang matandang lalaki. Sina Mang Carding at Mang Ador. Umiinom ng soft drinks. Sila ang mga libro ng kasaysayan ng baryo. Mang Carding, Mang Ador, magandang umaga po. Bati ni Lito. Oo, Lito. Sagot ni Mang Carding. Balita ko'y may anghel na kayo ni Celia ah? Opo, isang biyaya po. Sagot ni Lito. Pilit na pinapasigla ang boses. Naghintay siya ng tamang tiyempo. Pagkatapos ng ilang sandali ng usapan tungkol sa palayan, maingat niyang binuksan ang paksa. Naisip ko lang po, yung lumang sementeryo sa dulo ng baryo, may mga nakakalibing pa po ba doon? Nagkatinginan ang dalawang matanda. Bakit mo naman naitanong? Usisa ni Mang Ador. Wala lang po. Napapansin ko lang na parang kinalimutan na. May naalala lang akong kwento noon tungkol sa pamilya ni Elara. Sa sandaling binanggit ni Lito ang pangalan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang masayang huni ng mga kuliglig mula sa damuhan sa tapat ng tindahan ay biglang tumigil. Maging si Aling Nena sa loob ng tindahan ay tila napatigil sa pag-aayos ng paninda. Ang hangin ay bumigat. Si Mang Carding ay umubo. Si Mang Ador ay umiwas ng tingin. Hindi magandang paksayan, iho, sabi ni Mang Carding sa mahinang boses. Ngunit may isang matandang lalaki pa sa loob, si Tata Berto, na kanina pa tahimik. Lumabas ito. May hawak na isang baso ng malamig na tubig. Tinitigan niya si Lito ng matagal. Isang trahedya ang nangyari sa kanila, sabi ni Tata Berto. Binabasag ang katahimikan. Napakabait na babae ni Elara.
Ngunit sinubok siya ng tadhana. Ang kanyang anak, ipinanganak na may sakit sa puso. Inalagaan niya ito araw at gabi, ngunit kinuha pa rin. Ang libingan ng bata, nagsalita si Lito, halos pabulong. "Nasaan po?" "Nasa lumang sementeryo nga," sagot ni Tata Berto. Sa ilalim ng puno ng kawayan, isang maliit na krus na kahoy lang ang palatandaan. Kinalimutan na ng panahon. Niwalang ang pangalan. "Bakit po walang pangalan?" Nagkibit balikat si Tata Berto. Sabi nila, hindi na raw naasikaso. Pagkamatay ng bata, sumunod na rin si Elara makalipas ang ilang linggo. Sabi ng iba, sa sobrang sama ng loob, sa gitna ng mabigat na usapan, lumapit si Mang Ador kay Lito. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang putol ng puting kandila. Iniabot niya ito kay Lito. "Dalhin mo to," sabi niya, "para sa kaluluwang ligaw." Nagpasalamat si Lito at umalis. Ang isipan ay gulong-gulo. Mayroon na siyang lokasyon. Ngunit ang problema ay mas malaki. Paano niya hahanapin ang isang pangalan sa isang libingang walang pangalan? Habang pauwi sa isang sangandaan, ang isang daan ay patungo sa kanilang bahay at ang isa naman ay isang maliit at halos hindi na dinadaan ang landas patungo sa lumang sementeryo. At doon, sa simula ng landas patungong sementeryo, nakita niya ito. Ang puting aso. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang ito roon. Ang mga matang asul ay nakatitig sa kanya. Hindi ito galit. Hindi ito agresibo. Tila ba ito ay naghihintay. Ang pagtitig ng aso ay tila isang imbitasyon o isang utos. Ang sikat ng araw ay mataas pa, ngunit alam ni Lito na hindi niya kayang ipagpaliban ito. Kung may sagot sa sementeryo, kailangan niya itong mahanap ngayon. Ang bawat oras na lumilipas ay tila isang butil ng buhangin na nahuhulog sa isang hourglass, papalapit sa ika-40 gabi. Tumingin siya sa direksyon ng kanilang bahay, isang maikling dasal para kay Celia at Angelo, at pagkatapos ay huminga ng malalim. Sinimulan niyang tahakin ang landas patungo sa lumang sementeryo. Nang maglakad siya, ang aso ay nagsimulang maglakad din, nauuna sa kanya ng ilang dipa. Hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Ang puting balahibo nito ay isang maliwanag na tuldok sa gitna ng luntiang mga halaman. Ang lumang sementeryo ay nakalimutan na ng panahon. Ang mga damo ay mataas, ang mga lumang nicho ay halos natabunan na ng baging. Ang hangin dito ay tila hindi gumagalaw, mabigat at amoy lupa. Habang papalapit ang takip silim, ang lugar ay nagkaroon ng isang malungkot at mapanglaw na aura. Sinundan ni Lito ang aso hanggang sa huminto ito sa ilalim ng isang kumpol ng matatandang puno ng kawayan. Ang mga dahon ng kawayan ay lumilikha ng isang nakakakilabot na tunog sa bawat ihip ng hangin. Huminto ang aso at umupo. Ang mga mata ay nakatutok sa isang partikular na lugar sa lupa. Lumapit si Lito. At doon, halos natatakpan na ng mga tuyong dahon, nakita niya ito. Isang maliit na krus na gawa sa kahoy, halos bulok na. Ito na yon. Lumuhod si Lito. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Dahan-dahan niyang hinawi ang mga dahon. Ang kahoy ay magaspang at puno ng mga uka na gawa ng panahon. Ngunit may mga marka pa rin dito. Mga letra, halos nabura na. Sinubukan niyang basahin. Ang daliri niya ay marahang gumapang sa mga uka.
isang M, marahil. Pagkatapos ay isang A o baka O. Ang mga sumunod na letra ay imposibleng mabasa. Isang gulo ng mga lamat at lumot. Ano ang pangalan mo? Tanong niya sa kanyang isipan. Ano ang pangalan mo, bata? Habang nakaluhod siya roon, nakikipagbuno sa isang sikretong kinakain na ng lupa. Naramdaman niya ang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay biglang lumamig. Ang tunog ng kawayan ay tumigil. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang sarili niyang paghinga. At pagkatapos, isang tunog. Ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa kanyang likuran. Tila mga paang dahan-dahang naglalakad. Lumingon siya. Wala. Ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid ay hindi maikakaila. Huminga siya ng malalim at sinubukang muling mag-focus sa krus. Naalala niya ang kandilang bigay ni Mang Ador. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa, itinulos sa lupa sa paanan ng krus at sinindihan. Ang maliit na apoy ay sumayaw. Ang liwanag nito ay tila isang munting panangga laban sa lumalalim na kadiliman. Nag-usal siya ng maikling dasal, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kaluluwa ng batang hindi niya mapangalanan. Sana matahimik ka na, bulong niya. Sa desperasyon, hinawakan niya ang krus. Marahil kung mahahahawakan niya ito, kung mararamdaman niya ang mga letra. Ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa malamig at basang kahoy. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw, hindi sa sementeryo, sa loob ng kanyang isipan. Ang sigaw ni Celia. Malakas, matinis, puno ng purong takot. Kasabay ng sigaw, isang imahe ang kumislap sa kanyang isipan. Si Celia sa loob ng kanilang bahay. Yakap-yakap si Angelo. Ang mga bintana ay kumakalampag. Ang mga gamit ay nahuhulog. At si Angelo, umiiyak ng malakas. Ang balat ay namumula sa matinding lagnat. Naging agresibo si Elara. Ang pagkabigo niyang mahahanap ang pangalan ay tila nagpalitaw ng galit nito. Napatayo si Lito, ang dugo ay tila umalis sa kanyang muka. Celia! Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang umuwi ngayon. Tinalikuran niya ang libingan na walang pangalan at tumakbo. Ang tanging ilaw niya ay ang buwan na sumisilip sa mga ulap at ang tanging gabay niya ay ang takot na kumakain sa kanyang puso. Ang takot ay nagbigay sa kanya ng pakpak. Tumakbo si Lito ng walang pagod. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa lupa. Ang sigaw ni Celia sa kanyang isipan ay mas malakas pa kaysa sa ingay ng kanyang sariling paghinga. Bawat madilim na puno ay tila isang nag-aabang na anino. Bawat kaluskos ay tila isang babala. Mula sa malayo, natanaw na niya ang kanilang bahay. Ngunit hindi ito ang payapang tahanan na iniwan niya. Ang maliit na ilaw mula sa kanilang gasera sa loob ay kumikislap-kislap ng marahas na tila hinahampas ng isang malakas na hangin. Nang malapit na siya, narinig niya ito, isang malakas na kalampag. At isa pa, binuksan niya ang pinto ng buong lakas. Ang tumambad sa kanya ay isang eksena mula sa isang bangungot. Ang lahat ng kanilang mga bintana ay marahas na bumubukas at sumasara. Ang mga plato sa kanilang maliit na estante ay isa-isang nahuhulog at nababasag sa sahig. Isang nakakabinging lamig ang bumalot sa buong bahay. Isang lamig na tumatagos hanggang sa buto. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan
Sa sahig, nakaupo si Celia. Mahigpit niyang yakap si Angelo na walang tigil sa pag-iyak. Ang katawan ng bata ay nanginginig sa matinding lagnat. Ang mukha ni Celia ay basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paglaban. Sa gitna ng kalampagan at ng nakakabinging iyak ni Angelo, nagsimulang kumanta si Celia. Hindi ang oyayi ni Elara, kundi ang sarili niyang oyayi. Sa ugoy ng duyan, ang kanyang boses ay nanginginig, basag, ngunit puno ng pagmamahal ng isang ina. Isang munting akto ng pag-angkin, isang desperadong pagtatanggol sa kanyang anak sa pamamagitan ng isang awit. Kasabay ng kanyang kanta, isang mahabang, malungkot na pag-iyak ang sumagot mula sa lahat ng sulok ng bahay. Ang boses ni Elara, hindi na isang oyay, kundi isang purong iyak ng pighati at kawalan ng pag-asa. Bigla, ang pinto sa kanilang likuran ay bumukas ng malakas. Isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok, halos patayin ang apoy ng gasera. At sa may pintuan, nakatayo si Aling Remedios. Ang kanyang damit ay ginugulo ng hangin. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila naramdaman niya ang kaguluhan. Tila tinawag siya ng unos sa loob ng kanilang bahay. Naglakad siya papasok. At sa bawat hakbang niya, ang pagkalampag ng mga bintana ay tila humihina. Tinitigan niya ang mag-asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at isang matinding pangamba. Hindi niyo mahahanap ang pangalan sa kahoy, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Ang mga alaala ay hindi nakaukit sa bato. Ang pighati ay hindi isinusulat. Tumingin siya sa kawalan na tila nakikita ang espiritong kasama nila sa silid. Nasa hangin, pagpapatuloy niya, nasa uyayin niya. Ang himig na naririnig ninyo, iyon ang kanyang kuwento. Iyon ang kanyang pighati. Napatingin si Lito at Celia sa kanya. Gulong-gulo at wala ng pag-asa. Kailangan niyong pakinggan ang multo para malaman ang pangalan ng kanyang anak. Paano? Paano nila gagawin iyon? Tumingin si Aling Remedios sa bintana kung saan ang dilim ng gabi ay nagsisimula nang magkaroon ng bahagyang kulay ng bukang liwayway. Isang malalim na lungkot ang gumuhit sa kanyang mukha nang ibinalik niya ang kanyang tingin sa kanila. Gawin niyo bago mag-umaga, sabi niya, at ang bawat salita ay tila isang martilyo na pumupukpok sa huling pako ng kanilang kabaong. Dahil bukas ang ika-30 na gabi, ang gabi kung kailan pinakamalakas ang mga kaluluwa. Huminto siya at ang kanyang huling mga salita ay isang bulong na puno ng lagim. Ang gabi ng pagpapalit si Dinin. Umalis si Aling Remedios at ang katahimikan na iniwan niya ay mas mabigat kaysa sa nakaraang kaguluhan. Ang unang sinag ng araw ay dumaan sa bintana, isang maputlang paalala ng oras na tumatakbo. Ang ika-40 gabi, ang gabi ng pagpapalit. Wala na silang pagpipilian. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang tumubo. Ang katigasan ng isang taong wala nang maaaring iatras pa. Tumingin si Lito sa basag na cassette player sa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Celia. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-usap. Ito na ang huling paraan. Maingat niyang pinulot ang player. Ang takip ng baterya ay nawawala, ngunit gumagana pa. Kinuha niya ang tape na nahulog. Umupo sila sa sahig sa gitna ng mga nabasag na plato
at ng kaguluhang iniwan ni Elara, inihiga ni Celia si Angelo sa isang unan sa pagitan nila. Ang lagnat ng bata ay bahagyang bumaba, ngunit ang paghinga nito ay mabigat pa rin. "Handa ka na?" tanong ni Lito. Tumango si Celia. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa kanyang dibdib na tila nagdarasal. Pinindot ni Lito ang play, muli ang static, at pagkatapos ang oyayi. Ang pamilyar na himig ng kalungkutan, kasabay nito ang anino sa silid na likha ng kanilang gasera ay tila nagsimulang sumayaw sa isang paraang hindi natural. Ang anino ng silya sa sulok, tila humahaba, nagkakaroon ng hubog ng isang payat na tao. Paulit-ulit nilang pinatugtog. Sa bawat pag-ulit, ang anino ay tila nagiging mas solido. Ang lamig sa silid ay bumabalik at ang boses sa tape, ang bulong sa ilalim ng himig, ay tila mas malinaw na ngunit mas baluktot na parang isang salitang sinasalitaan ng pabaliktad. "Wala," sabi ni Lito sa pagkabigo. Tinitingnan ang papel kung saan nakasulat ang mga walang kwentang tunog. "Shh, shh, walang salita dito. Paano natin gagawin to?" Tinitigan ni Celia ang tape recorder. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim sa pag-iisip. Pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na galing sa puso, hindi sa isip. "Huwag mong pakinggan ang salita, Lito," bulong niya. "Pakinggan mo ang pighati." Naguluhan si Lito. "I-play mo ulit," sabi ni Celia. "Ang huli." Pinindot ni Lito ang play. Ipinikit ni Celia ang kanyang mga mata. Hindi niya pinakinggan ang static. Hindi niya pinakinggan ang himig. Sa halip, hinayaan niyang dalhin siya ng at ngilang damdamin ng kanta. Sa kanyang isipan, nakita niya ang panaginip. Si Elara, ang kanyang pagmamahal sa may sakit na anak. Ang oyayi ay hindi isang awit para sa isang multo. Ito ay isang awit na kinanta niya noong siya ay buhay pa. Isang awit na puno ng pag-asa at pagmamakaawa para sa kanyang anak. Ang bawat nota ay isang alaala. At sa ilalim ng lahat ng iyon, sa gitna ng pighati, narinig niya ito, isang pangalan. Hindi sinisigaw, hindi binibigkas, kundi hinahaplos. Isang pangalang binubulong ng isang ina sa kanyang natutulog na anak. Idinilat niya ang kanyang mga mata. "Lito, yung sinulat mo." Mabilis na kinuha ni Lito ang papel. Ang una, hindi shh, kundi ma, sabi ni Celia, ginagaya ang isang mahinang, mapagmahal na tunog. Ang gitna, tul, hindi, te. Pagpapatuloy niya, ang tunog ng puso, ang tibok, te. At ang dulo, isang buntong hininga, isang pagtatapos. Tinitigan nilang dalawa ang mga letra. Ang mga hiwa-hiwalay na tunog ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Mateo! Sabay nilang binigkas. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang uyayi mula sa tape ay tapos na. Ngunit ang pangalan ay nanatili sa hangin. Mateo. Hindi sila 100% sigurado. Ngunit sa kanilang mga puso, naramdaman nilang tama ito. Ito na ang lahat ng meron sila. Nagkatinginan sila. Si Lito at si Celia. Ang takot ay naroon pa rin, nakaukit sa kanilang mga mata. Ngunit sa ilalim nito, mayroon ng determinasyon. Mayroon na silang sandata, isang pangalan. Tumayo si Lito. Gabi na naman.
Ang ika-40 gabi ay dumating na. Kinuha niya ang isang bayong ng asin mula sa kusina. Sa sahig ng kanilang sala, gumawa siya ng isang malaking bilog. Isang bilog na proteksyon. Dinala nila si Angelo na ngayon ay mahimbing nang natutulog at inihiga sa gitna ng bilog. Pumasok sila sa loob. Ang kanilang mga likod ay nakasandal sa isa't isa. Inihanda nila ang kanilang sarili. Sa labas, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang malakas na tahol ang bumasag sa lahat. Ang puting aso. Tumatahol ito ng walang tigil, nakaharap sa kadiliman. Nagsimula na. Nasa loob sila ng bilog na asin. Ang munting liwanag mula sa gasera ang tanging naghihiwalay sa kanila mula sa ganap na kadiliman. Sa labas ng bilog, ang mga anino ay tila nabuhay, gumagalaw, nagtitipon. Ang buong bahay ay nagyeyelo, ang lamig ay hindi na natural, ang kanilang hininga ay nagiging singaw sa hangin. Ang tahol ng aso sa labas ay humina, napalitan ng isang mahinang pag-ungol. At pagkatapos, katahimikan. At sa katahimikang iyon, nagsimula ito. Mula sa isang sulok ng sala, ang anino ay dahan-dahang gumalaw. Hindi na ito isang malabong hugis. Unti-unti, nagkaroon ito ng anyo. Ang anyo ng isang babae. Payat, mahaba ang buhok. Si Elara. Hindi pa rin nila makita ang mukha nito, ngunit ang presensya nito ay mabigat, siksik sa pighati. Hindi ito umaatake. Hindi ito gumagawa ng ingay. Nakatingin lang ito sa kanila. O mas tamang sabing naktingin ito kay Angelo. Naghihintay. Nanigas si Lito. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itaboy ang multo. Ngunit alam niyang walang saysay ang galit dito. Si Celia, sa kabilang banda, ay huminga ng malalim. Tinitigan niya ang anino. Hindi ng takot, kundi ng isang bagay na mas malalim. Awa, pag-unawa, at nagsimula siyang kumanta. Hindi ang kanyang oyayi, kundi ang oyayi ni Elara. Ang himig na dati puno ng lagim ay umaagos ngayon mula sa mga labi ni Celia na puno ng kalungkutan at paggalang. Kinakanta niya ito para kay Elara, para sa isang ina na nawalan. Ang bawat nota ay isang pag-amin sa sakit na naramdaman nito. Habang kumakanta si Celia, ang anino ni Elara ay tila bahagyang natigilan. Ang matinding lamig sa silid ay bahagyang nabawasan. Ito na ang pagkakataon. Sa huling nota ng kanta, huminga ng malalim si Lito. Pinuno niya ng hangin ang kanyang baga. Tinipon ang lahat ng kanyang lakas, lahat ng kanyang pag-asa. Tumingin siya diretso sa anino at gamit ang boses na nanginginig, ngunit buo at malinaw, isinigaw niya ang pangalan. Mateo! Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa maliit na bahay, isang alon ng tunog na tila yumanig sa pundasyon nito. Ang anino ay marahas na umuurong na tila nasaktan sa liwanag. Ang anak mo, Elara, ay si Mateo. Sigaw muli ni Lito. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pahingahin mo na siya! Patawarin mo na siya! At sa huli, idinagdag niya ang mga salitang pinakamahalaga sa lahat, ang mga salitang kailangan marinig ng bawat kaluluwang ligaw. Patawarin mo na ang sarili mo. Pagkatapos ng kanyang sigaw, isang katahimikan ang bumagsak. Isang katahimikan na mas malalim, mas ganap kaysa sa anumang katahimikan na naranasan nila dati.
Isang katahimikan na hindi lamang kawalan ng ingay, kundi kawalan ng presensya. Ang anino ay nawala. Ang nagyeyelong lamig sa hangin ay naglaho. Ang mabigat na pakiramdam ng pighatip ay umangat. Nakahinga sila ng maluwag. Ang hangin ay muling pumasok sa kanilang mga baga. Tila ba sila'y nasa ilalim ng tubig at ngayon lang nakaahon. At pagkatapos, isang bagay na himala ang nangyari. Isang mainit na sinag ng liwanag ang tumagos sa siwang ng kanilang bintana. Ang unang sinag ng bukang liwayway. Dumapo ito sa sahig, sa labas lamang ng kanilang bilog na asin. At sa lugar kung saan naroon ang anino kanina, sa sahig, may isang bagay na naiwan. Isang sulong bulaklak ng kalachuchi. Ngunit nang abutin ito ni Celia, ang amoy nito ay hindi na amoy ng kamatayan o pagkalanta. Mabango ito. Sariwa. Buhay. Napatingin sila sa labas ng bintana. Ang madilim na kalangitan ay nagliliwanag na. Isang bagong umaga. Ngunit may napansin si Lito. Sa ilalim ng puno ng bayabas, sa lugar kung saan palaging nakaupo ang aso. Wala na ito. Ang puting aso ay naglaho kasama ng dilim.